Sa kabilang banda, huwag ka masyado magpapagod, Mrs. Ito yung mga vitamins na kailangan mo. Sabi ng babaeng doktor kay Danica. Iniabot nito ang reseta ng mga bitaminang kailangan niyang inumin. Thank you po, Doc. Sabi niya rito at saka tumayo na para bumili ng mga bitaminang kailangan niya. Nag-grocery na rin siya. Maya-maya tinawagan siya ni Adam. Sister, baka hindi ako makauwi mamayang gabi. Nagtatampo na sa akin si Basti. Miss na raw niya ako, alam mo na. Makahulog ang sabi nito sa kanya. Okay lang, kaya ko naman mag-isa sa bahay eh. Baka mapagalitan ako ni Alejandro kapag nalaman niyang hindi ako dyan matutulog mamayang gabi. Don't worry, hindi ko sasabihin sa kanya. Tsaka ano ka ba? Wala ka namang obligasyon sa akin, no? Sige na, mag-enjoy ka. Regards mo na lang ako kay Basti. Thank you, sister. Basta kapag kailangan mo ako, tawag ka lang ha? Okay, thank you. Aniya dito. Malungkot na umuwi siya sa bahay. Napaiyak na maalala ang kanyang daddy. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya sa ginawang ito sa kanya ng ama. Pero mas nanaig ang lungkot niya sa pagkawala nito. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang motibo ng daddy niya at naisipan siya nitong ipakasal kay Alejandro. Hindi rin niya alam kung ba't nagawa nito isang lang kanilang mga ari-arian nang hindi niya nalalaman. Daddy, since ikaw nag-umpisa ng problemang to sa buhay ko, pwede bang bigyan ninyo ako ng malinong dahilan kung bakit niyo to nagawa? Kung hindi man malinaw at least konting kluman lang, talagang gulong-gulo na ang utak ko. Tuluyan na nga siya napaiyak. Di naman siguro ako masisisi kung na-inlove ako sa lalaking yon. Bago pa siya tuluyang mapaiyak, tumunog ang kanyang cellphone. Si Mr. J ang nasa kabilang linya. Are you free today? Manood tayo ng sine. May magandang movie ngayon sa Jennifer Lawrence. Sige pa, sagot niya. Naisip niya mainam ding malibang siya para mabura ang kung ano-anong naiisip niya na nakakapagpa-stress sa kanya. Sabi nga ng doktor niya, bawal sa kanyang ma-stress. Galing sa panonood ng sine sina Alicia at Alejandro nang masalubong nila si Danica kasama si Mr. J. Dumila yung mga anyo ni Alejandro, lalo na mapatingin sa braso ni Danica na hawak ni Mr. J. Oh, it's good to see you, Mr. J. Mukhang sa happy ending mauwi ang pagkakakilala ninyo sa Amanpulo ah. Makahulog ang sabi ni Alicia habang nakatingin sa braso ni Danica na hawak ni Mr. J. Nagkayaan lang kami manood ng sine, sagot ni Danica. Inalis ang kamay ni Mr. J na nakahawak sa kanya. At walang mali siya to, okay? Muntik lang ako madulas kaya inalalayan niya ako. Ngayon pa ba ako magpapaligaw? Eto nga't lumalaki ng tiyan ko eh. Dagdag pa nitong parang sinadyang idiin ang salitang tiyan. Good to see you too. Bati ni Mr. J na wari nakaramdam ng tensyon sa pagitan nilang apat. Tumango lang si Alejandro dito at sa katila nanonood ang tingin ng bumaling kay Aunt Danica. Bakit naman kasi nagsusuot ka pa ng heels? Alam mo namang buntis ka. Di maitago ang inis sa boses niya. Love, mabuti pa hayaan na lang natin sila. Baka hindi na nila maabutan tayong itong umpisa ng movie eh. Ani Alicia sa kanya at saka bumaling to sa dalawa. Have fun! Hinila na siya nito palayo. Danica's POV. Bakit naka-wheelchair si Alexa? Tanong ni Mr. J kay Danica habang papasok sila sa loob ng sinihan. Ano nangyari? Car accident pero hindi naman malala kaya makakalakad pa naman siya. Baka nga nag-enjoy pa yun ngayon sa wheelchair niya eh. Nakangwing sagot niya sa bintana. Alam niya wala siyang karapatang magselos pero yun ang nararamdaman niya. Ang weird nga na ng setup ninyo. Mabuti hindi ka naguguluhan. Naiilang nasabi sa kanya ni Mr. J. Actually gulong-gulo na ako. Kaya nga naisip ko sumama sa manood ng sine para kahit papaano eh. Malibang ako. Pero parang nananadya. Sa dinami-rami ng po pwede kong makita dito. Bakit naman yung dalawang yun pa? Reklamo niya dito. Feeling ko tuloy sinadya ni Alicia na dito rin manood ng sine para inisin ako eh. Or sinadya mong dito tayo manood ng sine para inisin mo ang sarili mo? Sagot ni Mr. J sa kanya. Alalahanin mo. Nauna silang manood ng sine. Oo na, kasalanan ko na naman to. Napipikong sabi niya pa. Hey, binibiro lang kita. Bakit pati ako'y naaway mo? I'm sorry. Mahinang sabi niya dito. Natawa ito. Ganito na lang para hindi ka mainis. Kasalanan ko na lang lahat to, okay? Nagbibirong sabi niya pa dito. Hindi siya umimik. Kalimutan mo na lamang muna sila.
I-enjoy na lang natin ang panonood ng sine, okay? Danica! Napalingon siya. Namatla siya na makita ang parents si Alejandro. Si Mr. J po, kaibigan ko. Nagayaan lang po kami manood ng sine. Wala pong mali siya itong lakad namin. Tsaka fan lang po niya ako. Kung hindi niya po natatanong. Sikat na manonood po si Mr. J. Sunod-sunod na paliwanag ni Danica sa harapan ng ama ni Alejandro. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya at kung bakit pakiramdam niya may ginawa siyang napakalaking kasalanan. Samantalang si Alejandro nga ang taong nakikipag-date ng Alicia na yon. You don't have to explain, Iha. Alam ko hindi ka gagawa ng isang bagay na ikasisira mo. Dinig niyang mahinahong sabi ng papa ni Alejandro. Nilingon nito si Mr. J kausap ng mama ni Alejandro at nagpapa-autograph at nagpapa-picture pa dito. Saka hindi rin dahilan kung bakit gusto kitang makausap. Kumunot ang noon ni Alicia. Alam ko hanggang ngayon hindi pa rin tinitigilan ni Alejandro ang Alicia na yon. At saka, nagmamahalan po sila, tito. Ilang ulit ko pang sasabihin sa'yo, papa na ang tatawag mo sa akin. Napatungo siya. Gusto kong gawin mong lahat para kalimutan na ni Alejandro ang Alicia na yon. May pait sa mga labing napangiti siya. Kung pwede lang niyang gawin yon, matagal na niyang ginawa. Mahal po ni Alejandro si Alicia at hindi ko po pwedeng saklawan ng bagay na yon. Hindi pwedeng saklawan pero nagpabuntis ka? Nagulat siyang alam na nito ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Isa pa yan sa kinasasama namin ng loob. Kung hindi pa nadula si Adam, hindi namin malalaman ang lagay mo. Hanggang kailan niya balak itago sa amin ng mama mo ang tungkol sa bagay na yan? Sorry po, Papa. Ngayon magkakaapo na ako, masalong hindi ako papayag na tuluyang masirang relasyon ninyong dalawa ni Alejandro. Gawin mo ang lahat na makakaya mo para mapaibig mong anak ko, Danica. Mahirap po ang hinihingi ninyong yan. Sa palagay mo, pipilitin ko siyang pakasal sa'yo kung mahal niya talagang babaeng yon? Naguguluhang napatingin siya sa matanda. Napahinga to ng malalim. Basta gawin mo ang lahat para tuluyan na maghiwalay sina Alicia at si Alejandro, okay? Tinapik siya nito sa balikat. Bueno, bukas, sa bahay na kayo mag-dinner. Doon lang natin ituloy ang ating kwentuhan, okay? Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa utak ng papa ni Alejandro at kung saan itong manipulahin ang buhay nila ni Alejandro. Alam naman niyang mahal ni Alejandro ang kasintahan. Sinasabi naman itong hindi mahal ni Alejandro si Alicia para magporsige siya kay Alejandro. Kung bakit hindi niya alam. At kung siya nga lang masusunod, gusto rin sana niyang mapaibig ang asawa. Ngunit hindi sa parang ipagpipilitan niyang kanyang sarili dito kahit pa magmukha siyang tanga. Mabait pala mga in-laws mo at di ko akalain nagbabasa pala ng bukong mother-in-law mo. Masayang sabi ni Mr. J sa kanya habang papasok sila sa loob ng sinihan. Kung sa iba yan, magagalit silang makitang manugang nila na may kasamang ibang lalaki papasok sa loob ng sinihan. Dagdag pa nito sa kanya. Ngumiti lamang siya. Paano ba siya nito papagalitan? Alam naman ng mga ito, iyong asawa niya, ayun at may kadate na ibang babae. At hindi lang basta kadate, nobya pa. Pero siya na asawa ay walang karapatang magalit o makaramdam man lamang ng selos. Mahirap talaga ang sitwasyon niya ngayon. Mas talo pa naging komplikado ngayon. Okay lang, wag na lang natin silang pag-usapan. Request niya kay Mr. J. Na-stress lamang siya kapag tungkol sa mga ito ang topic nila. Naiisip na naman niya si Alejandro. Sana naman kaya nakarating ang mga yon sa dulo ng langit? Kahit bali-bali ng moto, alam niya may kakayahan pa rin si Alicia na paligayahin si Alejandro. At kumikirot ang dibdib niya kapag naiisip ang mga bagay na yon. Alejandro's POV. Kukuha lang ako ng gamit sa bahay. Babalik din ako agad. Paalam ko kay Alicia. Ang totoo, hindi siya mapakali. Nag-aalala siyang baka hindi pa nakakauwi ng bahay si Danica mula sa panonood ng sine kasama ni Mr. J. Wala pa naman siyang tiwala sa karakas sa pagbumukha na isang iyon. Lalo pat may pagka-gullible pa naman si Danica. Ayaw naman niyang tumawag. Baka isipin niya ano pang isipin nito. Naiinis siya kay Adam. Usapan mo ano niya itong sasamahan pero 3 araw pa lang umuwi ng live-in partner nito. Di talaga niya maasahan ng isang yon. Damit? Sana nag-shopping na lang tayo kanina kung kailangan mo pala ng damit na masusuot. Pasta na. Reklamo ni Alicia. Saglit lang naman ako eh. Tsaka bakit pa ako bibili ng bago? Marami naman akong damit. Aniya habang sinusuot ang rubber shoes.
Babalik din ako kaagad. Tumango siya, tinagkanto sa noo. Nakasimangot na naman to pero hindi na lang niya yun pinansin. Nagmamadali siyang lumabas ng condo unit ito. Pasado 11:00 na makarating siya sa bahay ni Danica. Patay ang lahat ng ilaw. Napaismid siya. 8:00 na ng gabi, wala pa rin ang babaeng yon. Anong klaseng sine bang pinapanood ng mga yon? Binuksan niya ang mga ilaw. Mainit ang ulong naupo sa salas. Hindi siya alis doon hanggang di pa rin dumarating si Danica. After 10 minutes sa salas, narinig niya ang paghinto ng sasakyan sa tapat ng gate. Nagmamadaling kinuha niyang remote at binuksan ng TV. Umuwi ka pala, dito ka ba matutulog? Nakangiting tanong sa kanya ni Danica. Pansin niya ang katuwaan sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Napaismid siya. Masyado siguro nag-enjoy sa date kasamang anak ni Mr. J. At yun kaya ang saya-saya. Ewan pero nanggigigil siya sa inis. Anong oras na? Hindi ka na nahiya? Uwi pa ba ito na matinong babaeng buntis? At wag mong isipin nagsaselos ako sa Mr. J na yun ha? Concern lang ko sa bata dahil anak ko yung dinadala mo. Kung hindi ka buntis at kung di ka anak yung dinadala mo, wala akong kakailam. Kasi hodang magdamag ka pa sa labas kasama ng lalaking yun. Yamot na sabi niya dito. Hindi mo ba muna tatanungin kung ba't ako ginabi ng uwi? Mahinang tanong nito sa kanya. Napalitan ng ines ang katuwaan sa mga mata nito. Danica's POV. Ang sakit-sakit sa dibdib ng mga salitang binibitawan ni Alejandro. Ang saya pa naman niyang makita ito ngayong gabi, kaya hindi niya inaasahan kung ano-ano mga paratang ang bibitawan nito. Wala akong pakialam kung makipag-date ka kahit kanino pa. Kahit kay Mr. A hanggang Mr. Z. Pero sana iniisip mong kapakanan ng batang nandyan sa napupunan mo. Dahil hindi mo lang yan anak, Danica. O kailangan ko pang ipaalala sa'yo na anak ko rin ang batang dinadala mo. Singhal nito sa kanya. Hindi mo ba muna tatanungin kung ba't ako ginabi at kung sinong kasama ko? Yamot pang tanong niya dito. Natahimik ito. Tinawagan ako ng papa mo. Ihahatid na lang daw nila akong pauwi since magkasabay kami sa sinihan. Alangan namang tangyan ko magmamagandang loob ng parents mo. Pero bago umuwi, niyaya muna nila ako mag-dinner kami sa bahay ninyo. Pinagluto ko ng mama mo. Nandun din sina Adam at Basti. Napasarap ang kwentuhan namin. Hindi ko na mamalayan gabi na pala, kaya nagpaalam na ako. Ipinahatid na ako sa driver ninyo. O baka naman pati driver ninyo pag-isipan mo pa ng masama ha? Galing ka sa bahay? Ano ba akala mong ginagawa ha, Alejandro? Mangiyak-iyak pang tanong na dito. Gano'n na ba kababa ang pagtingin mo sa akin? Uy, hindi porke naibigay ko sa iyong pagkatao ko. Mababang klase na ako ng babae. Tuloy na siya napaiyak. At baka nakakalimutan mo. Sa'yo ko lang binigay ang pagkatao ko at hanggang ngayon. Pinagsisiyan ko nagpakalasing ako at pansamantalang nawala sa wisyo. Dahil sa kagagahan ko, ito kayo ng kinahinatnan ko. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Nilak niya yon sa kapadarag na nahiga sa kama at umiyak ng umiyak. Danica! Narinig niyang tawag ni Alejandro mula sa labas ng pinto. Sorry na. Nag-alala lang naman ako kasi di ba masama sa buntis ang masyado nagpapagod at nagpupuyat? Gusto ko rin ipaalala sa'yo na masama sa buntis ang na-stress kaya pwede ba? Tantanan mo na ako? Sigaw niya rito. Natahimik si Alejandro. Tahimik na pumasok sa guest room si Alejandro. Hindi niya po pwedeng iwan si Danica mag-isa. Total naman may maid na kasama sa unit ito si Alicia. Dito na muna siya magpapalipas ng gabi ngayon. Alam niya, gera pataning na naman to bukas kay Alicia. Para dito masyado magalit, tumawag siya dito at ipinaalam na dito muna siya magpapalipas ng gabi. Video call ang ginawa niya para malaman ito sa guest room siya natutulog. Ano pa nga bang magagawa ko? Matamlay na sagot ni Alicia. Ramdam niyang masamang-masama ang loob nito. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita, Alejandro. Pag-guilty pang sabi nito sa kanya bago tuluyang mawala si Ere. Napahinga siya ng malalim. Masyado nang komplikado itong punasok ng gulo. Danica's POV. Madaling araw nakaramdam ng gutom si Danica, kaya lumabas siya ng kwarto para maghanap ng makakain. Naisipan niya gumawa ng pancake. Ang gulat niya na biglang lumitaw si Alejandro sa likuran niya. Dito ka pala natulog? Mahirap kasing walang kasama, kaya nagpaalam muna ako kay Alicia, total may kasama naman siyang maid. Tinawagan ko na rin si Mama, sabi ko,
Hihiramin ko muna yung isang maid sa bahay. Ako na lang magpapasweldo para may kasama ka dito sa bahay. Kaya ko namang mag-isa. Mas mabuti yung may kasama ka. And I insist, Danica. Mariing sabi nito sa kanya. Tsaka ginagawa ko yan para sa bata. Siguro naman di mo ako alisan ng karapatang protekta ng batang dinadala mo dahil anak ko rin yan. Hindi na siya nakipagtalo pa. Kumuha to ng tubig sa fridge at saka naupo. Ano ang gagawin ni Danica? Gayong matagal nang mawawala si Alejandro. Makaya niya kayang di makita ng matagal ang asawa, kayo nagdadalang tao siya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.